Welcome back po sa channel ko. Special po ang episode na to kasi i-feature natin yung isang kababayan nating Pilipino na bumili ng sasakyan. Iisa-isahin po natin yung proseso na ginawa natin para magkaroon siya ng bagong sasakyan. Subaybayan niyo po. Ang kababayan po natin ito dumating last year. So alam niyo naman po dito sa small province, dito po kami sa Regina, Saskatchewan. Kailangan po kasi talaga ng sasakyan. It's not luxury na magkaroon ng sasakyan dito. Kasi kailangan niyo po yung para sa transportation niyo. Pag-travel niyo buhat sa bahay niyo, papunta sa trabaho. So after 2 months na dumating siya, pumunta sa akin. Hindi po namin siya natulungan magkaroon ng sasakyan na time kasi 2 months pa lang. Working permit pa rin po siya that time. Hanggang ngayon naman po, working permit po siya. So, ang advice sa kanya ng finance department, advice ko na rin sa kanya na mag-build muna siya ng credit kasi 2 buwan pa lang siya. Mahirap maaprubahan. Usually po kasi pag naka-working permit, kung 2 years yung working permit niyo, pwede siguro stretch hanggang 3 years yung loan nyo. Medyo malaki po yung magiging payments nyo. So, naintindihan naman po niya na mahirap siya ma-approve dahil kararating lang niya, wala pa siyang 3 months sa trabaho. So, sabi ko sa kanya, balik ka na lang after maybe a year. So, lagi naman po kami nakikita pag kumakain ako sa restaurant niya. Isa sa nagmamanage ng isang restaurant dito na Filipino restaurant. Masarap po yung pagkain niya doon. Pwede kayong pumunta anytime na dito kayo sa Regina. Gusto niyo kumain sa labas, matikman niyo yung Filipinong pagkain. Sinasama ko po dito yung mga kaibigan kong puti. Pinapakain ko sila ng Filipino food. Especially yung budol fight. Pinapagkamay ko yung mga kaibigan kong mga puti at ibang lahi. Sinasama kong kumain doon. So, nagkikita po kami lagi. Sabi nga niya, may ginagamit po naman sa kanya. Ginagamit niya sa kanya ng kuya. So, pag kukuha niya sa akin, kukontakin niya uli ako. So, after a year, kinontak niya po ako. Sabi niya, may nagustuhan ako ng sakyan. Baka pwede mong tulungan na mabili yung sakyan na yun. Dahil that time, due na yung misis niya para manganak. So, pumunta po siya sa dealership. We processed na makakuha siya ng sakyan. Una pong ginawa namin, tinestrev niya muna yung sakyan kung yun ba talaga yung sakyan na gusto niya o mag-fit para sa baby niya o sa misis niya na manganganak. In short, nagustuhan niya po yung sakyan. Process namin yung loan niya. Palibasa, hindi po siya PR, working permit siya. May ibang pinasok po namin sa ibang bangko. Nagkaroon naman po ng automatic approval. Medyo maganda na po kasi yung credit score niya. Ngayon nga lang, pagdating ng Monday, nakukuha niya yung sakyan niya. Na-resend po ng isang bangko yung sakyan niya kasi they found out na hindi siya permanent resident. So, meron namang bangko nag-approve sa kanya na isa.
So, ang hinihingi is almost 10,000 down payment kasi hindi pa nga siya permanent resident. At that time, 5 grand lang yung available niyang fund. So, hindi gustuhin man niyang kunin, approve man siya conditionally, yung available fund, hindi sapat. So, hindi po niya nakuha that time. So, after few weeks, nagkaroon ng hindi pa po nabibenta yung sakit, tapos nagkaroon ng promo yung dealership na bibenta na nila ng sa puhunan, kumbaga. Kasi po sa dealership, pag tumatagal ang sasakyan, mas gusto nilang i-dispose yun kahit hindi sila kumita na gaano, para hindi na tetenga sa record nila, mabilis na ibenta yung sakyan. So, nagkaroon ng 3 grand discount. So, kung ang hinihingi previously ng bangko is 10,000 down payment with a discount of 3 grand, so 7,000 na lang ang puproduce nila. So, I informed him na ganun yung situation kasi nakita rin niya sa website na nagkaroon ng discount. So, sabi ko, ang approve lang sa'yo is, ang na-approve sa kanya, certain amount lang naman. Sabi sa kanya, 25,000 lang yung loanable amount na na-approve sa kanya. So, with the discounts, he needs 7 grand para makuha niya yung sakyan. At that time nung time na yun, inanganak na yung asawa niya, kaya kailangan niya ng sasakyan, yung reliable na sasakyan para sa pag-travel, check up ng bata. So, he was able to come up with a 7 grand down payment. So, nagpirmahan na sila. May snapshot ako ng video dito. Ipapakita ko sa inyo. Sinamahan ko sila sa SGI. Nirehistro yung sakyan. Mabilis po lang kasi dito kumuha ng plate. Excuse me. Hindi katulad sa atin na bebenta mo na ulit yung sakyan, wala pa yung plate number mo. So, dito, then 20 to 30 minutes, magkakaroon na kayo ng plate. Depende sa pila sa registration na sa tawag. Dito sa amin, sa Saskatchewan, Government Insurance, yung nag-i-issue ng plate dito. So, after 30 minutes, nakukuha na kami ng plate. Tapos, bumalik na kami sa dealership. Usually po, sinasamahan ko po kasi pag mga kababayan natin na bumibili ng sakyan, especially pag kunin ng sakyan nila, para alam nila yung gagawin sa SGI. Pati wala rin silang service. So, kailangan ipag-drive ko sila. Ginagamit yung service ng dealership. So, natuwa naman po sila at nakuha niya yung sakyan. Bumalik na kami sa dealership. Inuwi na nila at natutuwa ako na pinost nila sa Facebook account nila na sinasakay nila yung anak nila na nakakapamasyal na sila. So, yun po ang kanyang sitwasyon. Ang special po kasi na nangyari sa kanya, kahit hindi siya permanent resident, na-approvehan siya kasi nalagaan niya yung kanyang credit score. May credit card sila na ginagamit, tapos binabayaran lagi. Yung mga bills nila sa phone is hindi sila nagpapalate ng bayad. Kaya nagkaroon po siya ng chance na maaprubahan. Meron po mga dealership na nag-approve din pag bago kayo. But usually, lease, 3 years lease.
kung 2 years yung work permit niyo, merong mga dealership na approve ng lease. Based on my experience na meron po talagang nag-a-approve. Marami rin po akong natulungan na napa-aprubahan, especially yung mga bagong dating na mga hired nurses ng government direct from the Philippines. Kasi may papakita lang po yung kontrata nila, yung work permit. So, they can go 3 years lease. Yung mga nurses po kasi na-assign sa mga small town. So, they really need a car pag nakatapos ng training nila. So, yun po. Isa naman pong magandang karanasan ng ating kababayan. Natutuwa po sila kahit hindi sila permanent resident. Inaaprubahan niya kanilang car loan. Hanggang ngayon, hinihintay nila yung kanilang permanent resident. Kumuha na sila ng agent na naglalakad. Pero kung hindi po siya, kung permanent resident po siya, there is greater chance na ma-approve siya ng hindi na kailangan ng down payment. Pero yung down payment po maganda rin para maliit lang yung babayaran niya bi-weekly. Malaking chance din po na ma-approve kayo pag may pang-down payment kayo. Magkukuha kayo ng sasakyan. Salamat po sa panood at abangan niyo ulit po yung aking sunod na video. Isang Pilipino siguro yung interviewin natin na maganda yung kanyang istorya. Abangan niyo po yun. Isa siyang nagmadali siyang kumuha ng sakyan only to found out na medyo may kailangan siyang makagastusan. So, tinulungan po natin siya makakuha ng mag-take over ng loan niya. So, baga niyo po yun para personal yung marinig mula sa kanya ang pangyayari sa pagkuha niya ng sakyan. Salamat po. Sana mag-subscribe kayo at mag-likes o mag-comment po kayo kung may katanungan kayo. Kung may naitulong po ako tulad ng mga sinasabi ko sa previous video. Pag nag-message kayo, tinitingnan ko po lagi yan. At kung meron po kayo tanungan, sasagutin ko sa abot ng aking mga. Salamat.